Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. In this continuing series of the upcoming national and local election in 2025, we are proud to present to you the senatorial candidates. And what a candidate we have today. A mysterious figure out of the shadows of the Marcos cabinet and into the limelight of the opposition ticket. Ladies and gentlemen, the former Executive Secretary of the Philippines, the very elegant Attorney Vic Rodriguez. Oh, thank you, Butch. Welcome sa Fourth Estate. Thank you for inviting me in your program, The Fourth Estate. At magandang araw po sa mga Pilipino sa manpanig ng mundo. Maraming salamat, Attorney Vic. Doon po sa hindi nakakaalam, at saka doon po sa ating po mga followers, tayo po, hibernate muna tayo sa barangay tayo because itong Fourth Estate, mag-feature po lahat ng senatorial candidates na tumatakbo. And sinabi nga namin na who would be the first na ating iimbitahin and talagang nilabi talaga namin na si Attorney Vic Rodriguez. And we are very, very happy and honored that you are here with us today. Oh, thank you again very much. At malaking bagay sa akin, Butch, at mga kababayan, yung pagbibigay ng ganitong platform at exposure para ako'y lubusan pang makilala ng sambayan ng Pilipino dahil tayo'y kumakandidato bilang independent. Wala naman tayong logistics, wala tayong pera at wala tayong wherewithals to as compared to all others mostly or running for senators. But again, thank you for this very generous opportunity that you have extended to me. Yeah, thank you rin po. Alam nyo, mga kababayan, mga kabarangay, speaking of sa barangay tayo kanina, not many people know na si Attorney Vic Rodriguez was once upon a time a kagawad and a kapitan of Sacred Heart, Quezon City. Pwede niyo bang panandalian ang pag-usapan po natin yan? Kamusta po ang experience niyo as a barangay official? Marami akong natutunan nung ako ay nagsilbi bilang, unang-una bilang barangay kagawad at eventually naging barangay captain. And I think if I am not mistaken, up to this very day, Butch, I hold the distinction as the youngest barangay captain of Quezon City because I became a barangay captain at the age of 19. At bilang ama ng iyong barangay, the basic unit of our society, 24/7 yan eh. Yes. I was 19, ako ay nasa third year college pa lamang sa University of Santo Tomas at kahit natutulog ka, kinakatok ka nung mga kasama mo na barangay officials, barangay employees, pagka may aberya sa gabi at haharapin mo yun. And hindi dahilan na you're 19, hindi ka sasabak pati doon sa mga krimeng nangyayari. And of course, I cannot forget because I was all set to take up law even when I was in college. Gusto ko talaga maging abogado eh. So nagkaroon din ako ng maaga-agang OJT or apprenticeship in the dispensation of fair and faithful rendition of barangay justice system dahil meron tayong katarungang pambarangay law. Kahit yung away mag-asawa, ano ba naman ang kinalaman ko sa buhay mag-asawa? I was barely 19 and I'm mediating between much older constituents na mag-asawang nag-aaway. And I think I have a pretty good batting average na pagkakasundo ko. At nadidisabuse ko yung kanilang pag-iisip doon sa puntong maghihiwalay na. For me, that is a very, very big achievement already. Dahil, again, ulitin ko, I was very young. Sino ba naman ako mag-mediate sa away mag-asawa? Buti nga, walang nagsasabi, Kapitan, payo ka ng payo eh. May asawa ka na ba? Ay, mahihinto tayo ron. So, it's a very, very enriching, to say the least, experience that I had. Wow. Alam nyo, that's something new for everyone. Kasi whenever we look at Attorney Vic Rodriguez, parang very high-minded, na andun siya sa usapang pang-national. Pero we never knew na ang start nyo pala sa barangay. Which is,
laging sinasabi ng national government that it is the front line of every services that is being rendered out to the general welfare. Ano po? With that, 19 years old po kayo nag-umpisa. Have you always felt na even when you were still young that you had to be in public service? Doon ho ba nag-umpisa ang inyong pagiging patriot sa ating bayan? Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula yung malapot na pagmamahal sa bansa. And I guess, siguro through the years, nung nag-aaral ka, bata pa tayo, elementary, high school, hanggang college, hanggang law school, naituturo naman yan sa eskwela, yung pagmamahal sa bansa. Pero with all humility, yung sa akin, nararamdaman ko malapot yung pagmamahal sa bansa. But when I took the challenge then to lead my barangay in Quezon City, ang thinking ko nun, I'll render service now to the community, to my city, and perhaps to the country as a barangay leader, as barangay captain. And maybe after that, pwede ko nang sabihin na nagkakapaglingkod na ako sa bansa, and I can concentrate now on my being a lawyer, yung private life na. Yun naman ang aking naisip noon. Pero kahit anong plano mo, Butch, dumarating yung mga bagay na hindi kasama sa plano mo Because after I took the bar in 2002, then Mayor Sunny Belmonte took me in sa Quezon City Hall naman. So another stint sa public service. And when I passed the bar in 2003, kinausap ko si Mayor Sunny, ako, boss, exit na ako. At hindi ko makalimutan yung aming banter noon. Sabi niya, bakit? Ay magtatayo na ho ako ng aking law firm. Ang sabi niya, mayabang ka rin talaga. Ako, na-offend ko yata yung aking kaibigan. Kako, bakit to? Hindi ho, kako, bakit to? Lahat ng tao gustong masasama sa akin at ma-identify nandito na tayo sa City Hall. Ikaw tong narito na, lalayo ka pa at aalis ka. Kako, hindi ho, kako, Mayor. Ang naisip ko lang ho kasi, kung sasabayan ko yung karera mo, na medyo malayo yung edad namin ni Mayor Sunny. So sabi ko, kung sasabay ho ako sa inyo at after ng term ninyo as mayor, tsaka lang ako magsisimula ng aking law firm, I think I will be old by then to start in the practice of law. So simulan ko na ho ngayon, but anyway, kung ano may tutulong ko sa inyo as a lawyer, pwede naman akong on-call pa rin. And then sabi niya, no, I'm just kidding you. Ikaw ang pinakatamang mag-isip. Tama yung decision mo, sabi niya. I will support you and good luck sa pagtatayo mo ng law firm. Doon nagsimula naman yung aking law firm na. Oh, wow. Indeed, politics at saka public service always tries to call the best people around. Yun ang nangyayari kay Attorney Vic Rodriguez. Pero we also believe, and I'm sure ganun din po si Attorney Vic Rodriguez, na it's not really the office that brings honor to the person. It's the person that brings all of these things to the office. Public service, integridad, yung technical know-how, even principles. Pero, attorney, let's talk about power sandali. Kasi when you talk about politics and public service, power po yan You have the authority to move, to change the direction of the lives of people. At least, in a sense na kahit papano meron silang mararamdaman na serbisyo from the government. Pero during this internet age, itong panahon na politics is so mean, nakikita rin natin yung mga nandyan, mga internet trolls, mga farm trolls na yan, and even ordinary people na masakit magsalita. May masabi lang laban sa isang kandidato o isang nakaupo. Do you think personally it's still worth it? Kasi maraming nasisirang buhay o reputasyon once na magsabi kang deklarado akong kandidato para sa isang public office. Depende sa pananaw at depende sa pagkatao nung kumakandidato o naghahangad na makapaglingkod through an elective position. Ang ibig sabihin, Butch, kahit anong batikos ang ibato sa'yo, kung malinis ang iyong hangarin at malinis ang iyong kaisipan at malinis ang iyong konsensya, hindi ka maapektuhan at hindi ka dapat magpaapekto. Subalit, yung mga nagre-react,
alam mo yung katotohanan, talagang masakit yan eh. Kapag tinutugis ka na ng katotohanan, ayan na, may nagre-react na. And the reaction could be violent, could be through threats of legal suits or action, or talaga namang a combination of both. But I think it's still worth it. As I have said during my filing of candidacy, let us not give up on our country. Let's not give up on the Filipinos. At hindi rin totoong mahirap mahalin ng Pilipino. Ang nagpapasira lang sa politika ay ang mga korap na politiko. At again, I appeal to you, my countrymen, hindi po totoong mahirap mahalin ng Pilipino at mahirap mahalin ng Pilipinas. Huwag po tayong huminto sa pagmamahal sa ating bansa. Huwag po tayong huminto sa pagmamalasakit sa ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat. Spoken like a true patriot. Talagang yan ang mga inaabangan ng mga tao ngayon. Kasi there are times in a public servant's life, especially you when you became executive secretary po, na mapapakita mo ang prinsipyo sa sarili mo lang. Principle, it cannot be seen eh. Sometimes may iba dyan, mga nagre-resign. I'm not talking about your situation before, but in general, kagaya ko na nag-resign din ako sa government before due to principle. And hindi alam ng tao na deep down inside umiiyak ka because you love public service. Eh nasasaktan ka. Pero you cannot, hindi nakikita ang prinsipyo eh. Sa taong bayan. Hindi yan parang color blue na makikita nila, uy, maprinsipyo si Attorney Vic Rodriguez at ito si Kagawad o ito si Congressman, may prinsipyo. No, you just cannot show that. Pero still, people with integrity, ginagawa nila yon simply because it's right. And I think that is what is lacking in today's public servants. Pag nakaharap sa television, nakaharap sa taong bayan, iba, pero iba rin, nawawala na yung prinsipyo nila pag sila nakaupo. I think that's, yun ang kinakailangan talaga ng mga masa, ng mga tao na dapat intindihin sa ating mga tumatakbo, mga kandidato. Sir, Attorney Vic Rodriguez, nag-uusap tayo kanina and I told you nga kanina na I envy you because you are now in our history books as the pangilang executive secretary I was, sa Malacanang? I believe, the 39th. 39th executive secretary. How was it? Kamusta ang maging executive, ang maging little president sa Malacanang? Alam po ninyo mga kababayan, yung posisyon o titulo executive secretary, I was asked many times nung nandoon pa ako. Kako, alam mo, ang pagiging executive secretary, walang kurso na pwede mong paghandaan. Hindi yan parang abogasya that you have to take up your pre-law and eventually you have to take up a law degree at mag-review at ipasa mo yung bar exam. Yung pagiging executive secretary, totoo naman, ito ay nakaangkas o bahagi ito ng destiniya ng isang magiging pangulo. Hindi porke kaibigan ka o kababata ka or very close ka sa presidente, pag naging presidente yung kaibigan mo, pwede mong sabihin, hindi, magiging executive secretary ako. At nakita ko yan. Walang degree na makakapaghanda sa iyo sa posisyon executive secretary. But yung pagiging executive secretary, napakagandang posisyon because you are in a position where you can greatly influence and shape the direction of governance of the administration that you're serving. And you are also will be in a position to greatly influence the kind of work ethics that all other secretaries may emulate. And you are in a very good place and situation where you can influence your president na doon sa mga decision making na sa tingin mo, medyo nakakuha ng maling payo kung kanino. Yes, I agree with that completely. Having the president's ear is, I think, the highest form of power. Whether you are an executive secretary or whether you are a private individual, having the president's ear is the highest form of power. Kasi ang presidente talaga magdidesisyon yan through your, kung ano man ang ma-advise ninyo. But
having that mindset and having also a lot of yung mechanics on how to run the entire apparatus of government. If you are a reformist or if you are a principled individual in a country, in a government that likes to keep the status quo, ikaw talaga masasagasaan talaga yung mga ganun eh. Did that, of course, without really getting into the details of what happened because that's the past now. Pero did you think in your experience it happened? It happened. Yeah. It happened. Nakikita ko eh. Naobserbahan ko, napansin ko, at napapanood ko sila. Ang when I gave I think my very first interview regarding my stint and what happened in Malacanang, ang sinabi ko roon, basta't nakita ko, ang dami nila na nag-counterflow. Ayaw yung direksyon na isinusulong namin nung simula na patungo sa good governance. And going into Malacanang, then, hindi naman tayo virgin going into Malacanang. I know what's happening, I'm aware of what's happening, I know what's going on. Pero ang sabi ko nga, hindi naman din Pilipino ang nag-imbento ng korupsyon. Subalit kung ang dadatnan nating corruption level at that time, halimbawa lamang ay 40%, ang aking pakay talaga, pababain ito ng 30% and 20%. That's the most that you can do for a 6-year term. And I was asked by somebody there, kung kaya mong pababain from 40 to 20, bakit hindi mo pa pababain na hanggang 0? That's the ideal. But with the very limited time you have and the stiff opposition that you will encounter, which I encountered, and I have experienced it firsthand, mapababa mo lang yan ng 10%, maximum 20%. At yung na-save mong pera sa corruption, ibalik mo uli sa treasury, marami hong makikinabang. Ang daming social services pa noon na maibibigay sa mamamayang Pilipino kesa tumataba hindi lamang yung tiyan, kundi yung bulsa at bank account ng mga korap na politiko. That was my intention, that was my direction. But yun na nga, I was overrun at napakarami nila who will want to maintain the status quo. Ayan. Last question about you being executive secretary. I don't want to dwell on, the past, pero looking back, meron ba kayong nagawa, kung pauulitin sa inyo yon, meron ba kayong gagawing iba? Magpe-perform ba kayo ng iba o ibahin nyo ba yung mindset ninyo para magawa ninyo yung gusto ninyong at least to lower the state of corruption in the country? Hindi, tutuloy-tuloy ko yun. Wala akong babaguhin. Wala akong pinagsisihan all the time that I served as the executive secretary. At kung mabibigyan ng pagkakataon, kung paulitin ko yung ginawa ko. Siguro ang pinakagagawin kong pagbabago, I will meet them head-on much stronger. Wow. Yes. Mas mapuwersa ko silang haharapin. Well, nakakabilib po yung mga ganyang klase mga tao, may mga pinaglalaban. And a lot of candidates kasi are running, ayaw naman natin sabihin na yung iba bumabalik na lamang, yung iba naka 3 terms na, and then babalik. Hindi ko alam kung ano pang babalikan eh. Hindi ko alam kung anong legislative agenda pa na nakalimutan noong 10 years silang nakaupo. But you remind me of someone way back in 2007, hindi ko na po sabihin ko anong pangalan, na isang senador na naging dark horse na due to his principle, and he was a former military man, nanalo. And I think Filipinos tend to go with vote candidates na mayroong mga ipinaglalaban. Do you feel that way as a candidate right now? Well, I hope na nakikita nila na itong aking kandidatura ay essentially not my personal kandidatura. Ito ay para sa kanila, and ang isinusulong ko nga yung war on corruption at pagiging tunay at maisog na oposisyon. That's what I am pushing for in this candidacy. And I hope samahan ako ng mamamayang Pilipino dito sa gera laban sa korupsyon. Dahil, Butch, pagod na tao. Hindi natin matemper ang inflation. Of course, marami namang variables dyan. Hindi lang yan na problema ng kasalukuyang administrasyon. Subalit, yung response ba ng gobyerno on how they use public money, doon nagre-react ang tao. Dahil yun nga,
I'll mention him, si Mayor Benji Magalong, gumawa ng isang illustration. Yung mga infrastructure projects, 70% of the amount intended for an infrastructure project, for a specific infrastructure project, nauuwi sa korupsyon. So mga kababayan, para maintindihan ho ninyo, kung may 100 pisong na-allocate para sa isang kalsada halimbawa, yung 70 pesos po nung 100 yun, napupunta lang sa bulsa ng mga corrupt na official. 30 pesos na lang ang natitira for its implementation. So, anong klaseng kalidad ng proyekto pa o ng kalsada ang aasahan mo sa isang 30 pesos na halagang kalsada when the full budget allocated is 100 pesos? So, yun ang ating estado ngayon, nakakalungkot at alam ko, galit ang mga mamamayang Pilipino. Kaya ang aking panghikayat, samahan po ninyo ako dito sa ating war on corruption. And hindi lang po ito basta political motherhood statement or empty slogan, Butch. I intend to implement that war on corruption through the reimposition of death penalty, but only on 2 or for 2 specific criminal offense, which is plunder and yung drug-related offense ng mga taong gobyerno. Ayan, maraming salamat. Palagay ko maraming naniniwala sa inyo, Attorney Vic Rodriguez, sapagkat nakita natin nung bagyong Typhoon Christine, ito yung mga nakaraang mga bagyo na substandard ang ating mga bridges at saka, well, kitang-kita at ang mga tao na rin nagbabanggit sa kanilang mga Facebook pages, sa mga kanilang comments na due to corruption, ganyan nga, mahihina ang ating mga infrastructure projects, lalo-lalo na sa mga probinsya. Anyway, we will go into that much deeper. We will talk about the state of the economy and the state of the country when we go back. This is the 40th state. Welcome back to the 40th state. Let's talk about the state of the nation today. Kahit nasabihin sa atin ng gobyerno that we are recovering as a nation economically, and even if they say that our GDP is rising, hindi natin masasabi na hindi naghihirap ang mga Pilipino. And I'm talking, of course, of the working class Filipinos, yung middle class, yung talagang nagtatrabaho. Sa taas ng bilihin ngayon, walang buying power, most of the Filipinos. Most of them hirap ipagkasya ang pera sa basic necessities ng tao, food, shelter, and of course, education sa ating mga anak. At wala silang programa o project man lang na nagmumula sa gobyerno. Paano ba natin, Attorney Vic, malalampasan to? But before you answer, Attorney Vic, alam mo, I'd like to believe that I belong to the middle class. Yung middle class na sinasabi nilang may magandang trabaho, okay naman yung sweldo, and pero karamihan hindi nakakapagpagawa ng bahay. Yung mga anak namin, hindi inabot yung panahon namin na nakakapagtrabaho kami, nakakapag-aral kami sa Ivy League schools. Hindi na namin kaya ngayon, yung generation ngayon. Yung mga Ivy League schools, unfair kasi napagdaanan namin yan, kinaya ng mga magulang namin. And yet, yung mga taxes na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga mahihirap na hindi naman natin pinagkakait, natuluyan nakalimutan na ang middle class, Attorney Vic. At siguro ako ay nagsusumbong sa inyo bilang future Senator of the Republic. Ano ho ba ang plano natin para sa mga working class Filipinos ng bansa? I agree with you completely, Butch. Ang definition ho ng middle class is when you're earning around 24,000 pesos to 145,000 pesos monthly. Pag yun ang bracket ng income mo, may tuturing mo ang sarili mong middle class. Pero yung titingnan mo yung halaga, baliwala yung halaga dahil kinain na ng inflation. And I fully agree with you. I feel you, Butch, dahil wala pong masama sa ayuda. Ang ayuda ay isang magandang social tool mechanism para mapagaang yung buhay ng mga tinamaan ng disaster, ng bagyo, pumutok na bulkan o nabaha. Subalit ang ayuda, Butch, hindi pwedeng maging economic policy ng kahit na sinong administrasyon. And we are witnessing it today. Ang Pilipinas is being slowly transformed into an ayuda nation. Pero nakalimutan yung middle class. Yung middle class are left to fend for themselves.
Pero, pag tinanong ho ninyo mga kababayan, saan ba galing yung ayuda? Ano ba ang source of funding ng ayuda? Dalawa lang ho ang source of funding ng ayuda. Unang-una, buwis na nanggagaling sa middle class. Tapos, yung hindi na nakolektang buwis dahil may shortfall halimbawa, uutangin po yan. So, ang source ng ayuda ay buwis at utang. And the same way, babayaran po natin yung utang na yan through buwis pa rin. Pero pag pinamimigay ng mga politiko, they make it appear na ito ay galing sa kanila at utang na loob ng mga recipient. Ayuda, ang mali sa ayuda, they're targeting a certain segment of the population. Ito yung masa. At pinalalabas sila yung nagmamalasakit. But the truth of the matter is, hindi po totoo yun. Sila ay nagbibigay ng ayuda, gina-convert nilang ayuda nation ng Pilipinas for their own political aggrandizement. Para nang sa ganun, patuloy at habang buhay na beholden yung mga recipient ng ayuda at patuloy silang iboboto ng mga natatanggap na ayuda from them. At ito na yung isa sa nagiging ugat ng political dynasty. But again, hindi napapabayaan butch yung middle class. In one of the forums that I have attended, mga kababayan, sabi ko nga, you may call my proposition absurd. Hindi ho ako mahihiya dito dahil higit na mas kahibangan ang patuloy na pagbibigay ng ayuda. Bakit hindi rin natin ayudahan yung middle class, yung working force? Sa paanong paraan? Bigyan natin ng 2 buwan tax holiday. Bigyan mo ng income tax holiday 2 buwan. Equivalent lang yun sa isang ayuda na binibigay mo. Doon sa mga hindi naman talaga nangangailangan ng ayuda dahil hindi naman sila nadaanan ng bagyo o nalubog ng baha o dili kaya doon sa area kung saan sumabog ang bulkan o kung ano man dilubyo yung dinaanan na dulot ng calamity or kung ano man. Pero yung middle class napapabayaan. And yet, yung middle class mga kababayan, araw-araw gigising ng maaga, pipila ng doon sa mga terminal ng bus, ng tren, ng jeep, para kung ano pa. At kanila they will try to endure yung long queue, yung long lines, para lang hindi malate sa opisina. Dahil pag na-late ka, may kaltas ka. At pag nag-absent ka, no work, no pay. Wala kang mapapakain sa pamilya mo. Pag uwi sa hapon, sasabak na naman yan sa traffic, pipila na naman sa mga terminal, uuwi pagod na pagod. Wala nang oras para man lang makipagkamustahan sa mga anak, kamustahin ano nangyari sa eskwela at asikasuhin yung asawa, whether yung misis o yung mister. Day in, day out, yan ang buhay ng middle class. And yet, hindi sila nakakatanggap ng any form of ayuda sa kasalukuyang administration. And I suggest na pakinggan natin din yung mga hinain ng middle class dahil sila'y nagbibigay ng buwis para merong maipamigay na ayuda o itong ating gobyerno. And siguro, ang isang clear and unmistakable manifestation, bigyan natin sila ng 2 buwang income tax holiday. Huwag natin silang buwisan. At hindi kasi dahilan na, kasi kumikita naman sila, they don't need ayuda. Sino nagsabi? Inuubos na ng inflation yung sahod ng middle class. Kailangan din nila ng ayuda. Tama po yun at maraming salamat kung ganun po yung inyong pananaw, especially sa tax break. In fact, meron nga ngayong proposal yung the newly elected Donald Trump, President-elect Donald Trump, na sinabi niya ang unang-unang gagawin niya tatanggalin niya ang taxes ng mga nag-o-overtime. Yung overtime pay wala ng taxes. So para mas makaahon ang middle class sa Amerika. Attorney Victor Digas, I am also a politician myself. I am not just a journalist. So naiintindihan ko yung ayuda Ang problema kasi ng ayuda sa ngayon, kahit na kandidato ka, nag-aapa-ayuda ka na rin. It's unmitigated vote buying. Naging kultura na ang vote buying. Hindi na siya yung pagkabotohan tsaka ano. Hindi, ngayon pa lang, bigaya na. Even if you are an ordinary candidate, nakikita na po natin yan. So what can you say, nagiging kultura na to? In fact, yung tupad na pag nawalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng assistance. Noong panahon natin, pag nawalan ka ng trabaho, maghanap pa ng trabaho. Tama. Bakit ka bibigyan ng assistance? Umiinom ka lang. Natanggal ka nga, kakainom. So,
naging kultura na ito at ginagawang vote buying scheme ng mga politiko? I strongly feel against that ayuda. Hindi dapat siya maging policy dahil binibigyan mo ng premium yung tamad o yung ayaw magtrabaho over doon sa araw-araw nagbabanat ng buto. At naiintindihan ko yung mga kababayan nating nasa middle class sector of our society. Ang maraming nga dyan nagdadalawang trabaho. Pagkatapos ng shift nila, maghahanap pa ng iba just to make both ends meet. Pero hindi sila dependent sa ayuda. Ayaw nila ng ayuda. Mas gusto nila intact yung kanilang self-respect at dignidad. At yun ang mahalaga. Kaya dapat pag-isipang mong mabuti, I think it's time to put an end to this ayuda and ginagawang isang economic policy na ng kasalukuyang administrasyon. Wala pong dulot wala pong buting maidudulot itong ayuda. Ang ayuda, stopgap measure. Pag merong kalamidad, tulungan natin. Pero hindi siya pwedeng papilahin mo lang dahil tama yung sinabi mo. It's a legitimate way of buying votes. At ito'y dapat hindi magpatuloy. Maraming salamat, Attorney Vic. Marami po kaming in-invite. Marami rin naman aminin namin na nais. Kasi sapagkat ang mga questions namin, ganoon din ang itatanong namin sa mga susunod naming mga senatorial candidates na mga guests. Marami ring tumanggi sapagkat ayaw nila itong susunod na tanong ng mga are. Sapagkat para sa amin dito sa GNN at para sa buong Pilipinas, itong mga susunod na katanungan natin na iniiwasan ng mga politiko, ito ang sumisira sa Pilipinas. Nais nating tanong kay Attorney Vic Rodriguez, senatorial candidate, kung ano ang pananaw niya din anti-dynasty. Yan po, Attorney Vic, alam nyo ngayon, hindi ko na ho babanggitin kung sino, no? Pero alam na ho ng taong bayan, may tumatakbong gobernador, ang anak niya vice governor. Meron tumatakbo, magkalaban, mag-asawa dati. Meron magkakampi, mga konsehal, magkakapatid, magpipinsan. Wala na hong pakundangan. Yung anti-dynasty bill, anti-dynasty na makikita natin sa ating constitution, wala naman hong enabling law. Walang nag-file ni isa sa Kongreso at sa Senado para tugisin ang mga ganaring mga style na pamilya na lamang. Although, sasabihin ko po sa inyo, I come from a political family, pero hindi naman siguro tama na yung ikaw yung head and then yung vice mo anak mo. Hindi naman siguro tama na wala na hong pakundangan talaga. Ano hong masasabi niyo din sa anti-dynasty bill? And would we expect something of an Attorney Vic Rodriguez in the Senate to file an enabling law regarding this? Okay, yung anti-dynasty law, hindi lamang hindi ipinapasa ngayon sa Kongreso, kundi pinagtibay pa yung dynasty. Dahil makikita natin sa pamamagitan ng ayuda, sinisiguro nila na patuloy na boboto ng mga recipient ng ayuda yung kanilang pamilya. Kaya dapat ipagbawal at itigil na itong malaking kahibangan na tinatawag nating ayuda. Hindi tayo madamo, tumutulong tayo at dapat tulungan ng gobyerno yung nangangailangan. Pero hindi pwedeng gamitin ang ayuda to advance the political interest and for their own political aggrandizement. Hindi dapat pahintulutan yan. How do we stop? Yung isang pamilya ginagawang family enterprise, yung isang probinsya, isang city, isang munisipyo, o yung Senado, o yung Kongreso. Ang aking panukala doon po sa war on corruption ay ibalik natin yung let us reimpose the penalty of death on these for these two specific criminal offense, plunder and yung pong taong gobyernong kasali at nagpoprotekta sa droga. Yung plunder, kasi pagka napababa natin yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million votes, sa tingin ko naman, mag-iisip na yung mga pamilya na ipwesto yung asawa, yung anak na siguro ay kakapanganak pa lamang, ipinoporma na pagdating ng 18 years old, dapat magiging mayor ka rin kapag na meron na po tayong death penalty. Dahil, at bababain natin yung threshold ng plunder. Yung plunder law, bago ho yan sumipa, ay kinakailangan may accumulated amount of 50 million ka. Yun nakikita ko maling-mali yun, Butch. Bakit tayong mga mamamayang Pilipino kinakailangang tumanga
at nakanganga ka lang habang ninanakawan ka ng mga taong gobyerno hanggat hindi umaabot ng 50 million, hindi mo pwedeng kasuhan ng plunder. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Kahit 1 sentimo, kahit piso, kahit 100 piso, pag nagnakaw ka, magnanakaw ka, regardless of the amount. Therefore, in our war on corruption, if pag ako ho ay pahiramin ninyo ng inyong tiwala at ng inyong mandato, maging senador, sisikapin ko, maibalik ang kaparusahang kamatayan sa kasong plunder. I believe this is a good deterrent sa yung dynasty, sa politika, yung political dynasty. Hindi mo naiisipin na isali pa yung misis mo, yung anak mo, yung apo mo, dahil merong karampatang kaparusahan ng kamatayan kapag nagnakaw yan. At ginagawa ng family enterprise yung political office. So naniniwala ako with the if we can reimpose the penalty of death, it can be a good antidote dito sa political dynasty at mababawasan din yung nakawan, yung talamak na nakawan at patuloy na nakawan na nagaganap ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Alam nyo, meron nga hong storya na merong isang ina na nagnakaw ng canned goods sa 7-Eleven, nahuli dahil nagugutom na yung mga anak, wala akong pambili, nakulong ka agad, you know. Pero yung mga nagnanakaw na ng almost 1 billion, yun nga, yung pag wala pa 10 million, nagnakaw na. Inamin na nga na ninakaw pero hindi pa rin nakukulong. Ano ba namang klaseng republika? Meron pang mekanismo tayo sa ating criminal justice system, yung plea bargaining. Pag inamin mo, bibigyan ka pa ng reduction sa penalty mo. Inamin mong kinuha mo, pwede kang hindi na pumasok sa bilangguan So may mga mekanismo yung ating justice system na favorable to the accused or to the one who committed the crime, but ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Ang plunder or simple graft, ang biktima po rito ay hindi isang tao. Ang biktima rito ay ang 110 or 115 million Filipinos. At ang pinakaninanakawan mo rito ay yung kabataang Pilipino. Ninanakaw mo yung sanang mabuting kinabukasan para sa kanila kung hindi mo kinuha yung perang pagpapatupad ng social services, basic services, kalsada, school buildings, and what have you. Dapat maibalik yung death penalty. And no one can claim that this proposal is anti-poor dahil walang nagnakaw ng milyong piso na may tuturing mong mahirap. Ayan, tama po. I wholeheartedly agree. Because money perpetuates power. And pagka yung hindi naman ninanakaw yan for money's sake, for power. For power. Dito sa politika, ma-maintain perpetuation. nila. For perpetuation of their own political establishment sa isang lugar. Kaya naman kinakailangan nila ng pera. Which, ang taong bayan sometimes is involved. Hindi nga sometimes karamihan na ng taong bayan ni involved sa vote buying and vote selling. Kasi dyan na perpetuate ng mga political dynasty ang kanilang hold sa isang probinsya, sa isang city, power. Ano masasabi ninyo? Would you fight vote buying and vote selling pagdating niyo po sa Senado? Hindi ako naniniwala dyan sa vote buying, vote selling na yan. Dahil mga kababayan, yung ayuda hong tinatanggap nyo, huwag ho kayong tumanaw ng utang na loob sa mga politiko nagbibigay sa inyo yan. Hindi po nila personal money yan. Hindi nila personal funds yan. Yan ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga middle class. Yan ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga working class. Yan ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga negosyante at negosyo sa gobyerno. Kaya hindi po nila pera yan. At yung ayuda pong yan, pagka yung po'y tinanggap nyo, tanggapin ninyo, pera nyo yan Pero barya lang po yan sa ninanakaw ng mga politiko. Pansinin ninyo yung kanilang mga mamahaling sasakyan, yung mga mamahaling Hermes bags, yung mga mamahaling bumibili pa ng jet ngayon, Butch. 500,000 na rin, Narilo at kung ano-ano pang ari-arian abroad, yung offshore accounts nila, barya lang po yung tinatanggap nyong ayuda. Pero kunin nyo, pera nyo yan Pero wag nyong isama at wag nyong ibenta yung inyong dignidad, pagkatao, self-respect at higit sa lahat ang inyong boto. Tama. It is a moral issue
na what is right, what is wrong. Sa tingin ko, hindi lang ito political issue, but a moral issue that Filipinos must ask themselves, tama ba ang ginagawa namin kung tatanggapin namin nasa inyo po yan. Ngayon, attorney, ito very close to my heart, Attorney Vic Rodriguez, ang next topic na matagal iniiwasan, pero ito pong divorce bill, napakatagal ng final po sa Senado, sa Kongreso. It did not even reach first reading. Ni committee hearing, wala kasi natatakot. Kasi very antagonistic ang approach sa ating religious sector. Tatamaan daw. Pero tataka ako, bakit pina-file? Ano ang stand nyo dito sa divorce? Kagaya ko na aminin ko sa taong bayan na isang hiwalay. Okay, yung divorce bill, I am not familiar with every provision na nakapaloob doon sa divorce bill na kanyang nakafile. But as a lawyer, tinitingnan ko, it might, I do not know, mga kababayan, I have to admit, hindi ko alam yung laman ng provisions. But first and foremost as a lawyer, tinitingnan ko yung constitutionality ng divorce bill. It should pass the test of constitutionality because it is an express policy by the Constitution. Specifically, if I'm not mistaken, Article 2, Section 12 of our Constitution, it gives so much protection to the family. In fact, it encourages the strengthening of the family and the sanctity of the family life. Baka naman, Butch, I understand. Thank you for your honesty and declaration. Baka naman there's a middle ground na nandyan naman na ho kasi yung annulment, nandyan na rin naman yung tinatawag nating legal separation. Baka naman hindi na natin kinakailangan yung divorce bill na maipasa at maging isang ganap na batas. Again, for constitutional reason, Article 2, Section 12, that calls for the sanctity of family life and the strengthening of the family as the basic social institution. Thank you. I was candor enough to admit na tayo po ay hiwalay, and you were truthful enough na you're basing your decision on the constitutionality of the institution of marriage. Yes. Kaya little by little nakikita po natin kung anong klaseng magiging senador si Attorney Vic Rodriguez. At mamaya nga po malalaman po natin when we get back kung ano ang magiging role niya sa Senado at ano mga ihahain niya na panukala para sa pagpapabuti ng bayan. We'll be right back. Welcome back to the Fourth Estate. Alam ninyo, nag-file po si Attorney Vic Rodriguez ng kanyang pagkakandidatura sa Senado, sa pagkasenador ngayong taon. At marami nga ang masasabi nating natuwa sapagkat at least naman meron naman mga bagong mga pagpipilian ang ating mga kababayan. Most of the candidates, of course, yung iba dyan mga re-electionist, kalahati, and then yung iba mga nagbabalik Senado. And to tell you honestly, sa mga surveys na mga lumalabas, nangunguna sila. But still, it's very, very early to point out who is going to win or not. Pero ang kausap po natin is a breath of fresh air, mga bagong pananaw, at ang napakaganda, nakikita nyo naman sa kanyang mga sagot, matapang. Hindi po nagpapawido-wido sa mga issue na dapat I have to please the popular opinion, kaya dun ako. So, ang tanong namin, kung kayo po, Attorney Vic Rodriguez, ay nasa Senado na, ano po ang inyong iniisip na magiging papel? Kasi meron dyan mga fiscalizers, meron dyan mga legislators, I'm going to file a bill, ganito yung paglalaban ko, pero yung iba dyan are going to fiscalize bills and resolutions coming from the Senate na inaakala nilang hindi maganda para sa bayan. Or will you be a little bit of both? Ano ho ang magiging papel niyo sa Senado? Tayo ang magsisilbing tunay na oposisyon sa Senado. Tayo ay magsisilbing boses ng mamamayang Pilipino. Because kung napapansin po ninyo ngayon, wala na yung check and balance, hindi na umiiral yan. At parang isa na nga lang ang Senado at Kongreso. Kung ano ang gustong panukala na ipalusutin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, walang kahirap-hirap pumapasa. At ito yung ating lalabanan dahil lugi
ang mamamayang Pilipino kapag walang tunay na check and balance. Lugi ang mamamayang Pilipino pag walang tunay na oposisyon. At kung sakasakali muli na ako po ay pahihiramin ninyo ng mandato ninyo, pagkatiwalaan at gawing senador, ang gagawin kong unang-una, Butch, ay aking lalabanan yung Joint Resolution number 10. Yung Joint Resolution number 10, ito po yung to simplify, ang ibig sabihin po ng Resolution number 10, this allow the liquidation by mere certification. Kinain na po nito ang malinaw na mandato ng Commission on Audit under Article 9, Section 3 of our Constitution. Tanging ang Commission on Audit lamang ho ang maaaring magsabi kung tama ang liquidation ng isang ahensyang humipo at gumamit at gumasta ng pera ng gobyerno. Pero dito sa Joint Resolution number 10, yung head of office, yung pinuno po ng ahensya ng gobyerno na gumamit ng pera ng gobyerno na nagmumula sa buwis ng taong bayan, siya din ho ang magliliquidate nun at sasabihin niya sa pamamagitan ng simpleng pirma, in order ang liquidation, nagamit sa tama ang perang ginamit ng aking opisina. Pwede ba yung gumamit ng pera, siya rin ang magliliquidate at mag-audit sa sarili niya? Talagang papasa ka. Yan ang isang, ang lagi kong sinasabi, the alpha and the omega, ang simula't katapusan ng problema nating mga Pilipino at ng Pilipinas ay yung korupsyon na nagmumula sa ating taunang budget, yung GAA. Dahil napakalaking halaga ang nananakaw at ninanakaw at hindi po natin ito dapat pahintulutan. At kung tayo ay papalarin, sisikapin po natin na magkaroon ng enough alliances para mabasura na yung Resolution number 10. Pangalawa, in relation doon sa bakit walang nabibigyan na tulong ang mga middle class, sisikapin din po natin na magkaroon ng enough alliances para buwagin na yung pagkakaiba ng sahod, yung rate ng sahod dito sa National Capital Region at sa probinsya. Tatanggalin na natin yung distinction na yan. In fact, I call that a discrimination dahil wala akong katotohanan na mas mura ang buhay sa probinsya kaya kinakailangan mas masabababa ang sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya. And I think this early, hindi pa nagsisimula ang kampanya, but kabahagi ng kanilang advokasya, aking nakausap na rin itong kamanggagawa. Sinusulong din nila ang pagbabasura sa provincial wage rate. Ito yung pangalawang ating isusulong na at gagawing batas kung tayo po ay maupo bilang senador ninyo. And of course, yung ating isa pang gagawing batas is the reimposition, ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga. Okay. Balikan po natin yung unang sinabi ninyo, no? Yung Joint Resolution number 10 na nais yung tugisin pag dumating po kayo ng Senado. Ibig sabihin po hindi pa po siya pasado pero Joint Resolution ng Kongreso at Senado. Joint Resolution yan na pinahintulutan silang mag-liquidate lang by mere certification. Para maintindihan ng mga kababayan natin, Bush, with your permission. Yes po. Halimbawa po, meron tayong kasambahay. Binigyan mo ng 1,000, inutusan mo. Inday, bili ka nga ng naglista ka. Mamalengke ka nga. O kahit wala nang listahan, mamalengke ka ito 1,000 para may kakainin tayo sa loob ng 2-3 araw. Pag uwi ng iyong kasambahay, binigay niya sa'yo yung sukli, 100. Tapos sinabi mo sa kanya, pwede ba i-account mo paano mo ginastos yung 1,000? Wala na ako kayong pakialam doon. Basta't ito yung sukli mo, 100, ginamit ko yung 900 na malengke ako, may kakainin ho kayo sa loob ng 2 araw. Ganon po yung epekto ng Joint Resolution number 10, yung liquidation by mere certification. Hindi po ito katanggap-tanggap dahil hindi ito po'y malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Doon po sa sinabi ko nga kanina, yung Article 9, Section 3, Butch, na barangay kagawad ka, official ka, alam mo naman na kayo rin ay subject sa audit from time to time. Yung mga proyekto ninyo, paano nyo dinidisburse yung projects, yung pondo, at pati yung resibo, yung official receipt na inisyo ng city government mo, ino-audit din yan. Di ba may yes, mandate ang COA, pero dito sa Joint Resolution number 10, kinapon po nila ang COA. Wala nang authority ang COA, basta't sinabi nila, liquidated na, nagamit namin yung perang yan, ginamit namin sa tama, wala kayong karapatang magtanong. Yan ang ating lalabanan. Yeah, parang
parang nangyayari tuloy sa buong Pilipinas eh. Well, unang-una, sinabi nyo nga yung effect yan, wala na talagang check and balance. Wala na. Ako na nag-disburse, ako na gumastos, ako na naglagay sa bulsa. Ako na yung magde-decide na wala akong ginawang kasalanan. Tama. Parang ganun. Blanket authority, ang Joint Resolution number 10. Parang I am also reminded by the fact na parang ganyan din sa barangay na the mere certification of a treasurer and a kapitan okay na sa COA pagka pinirmahan. Hindi na Kasi pag nagpatuloy yung ganyang kalakaran, Butch, buwagin na lang ho natin yung COA. May savings pa gobyerno, laki-laki ng COA, ang dami empleyado niyan eh. Iretiro na natin sila, tanggalin na natin yung COA, total kinapunan nila eh. Because of this, by mere Joint Resolution number 10. Ito pong nangyayari sa Senate ngayon at marami nga pong mga kababayan natin nagsasabi na especially itong investigation dun sa EJ case, ano po, na ang Senado tila yata tinatalo na ng Quadcom sa Kongreso sapagkat kalat-kalat ang argument, kalat-kalat ang line of questioning and medyo magulo sa Senado ngayon. In fact, ang Senado ngayon at saka, well, for that matter, ang Quadcom, nagiging judge, jury, at prosecutor eh. Wala nang pakundangan sa rights ng kanilang mga resource persons. Marami rin na mga magagaling na tao na gustong i-appoint bilang isang secretary o undersecretary na dadaan sa Commission on Appointments or mga resource persons na natatakot na talagang pumunta sa Senado para magsalita on a particular bill or measure sapagkat ayaw nilang mabasto sa Senado. Sapagkat pagka nakipagdebate ka daw sa Senador, ikaw basta-basta na lang babarahin. At kung ikaw nakipagdebate, mako-contempt ka. Will a Senator Vic Rodriguez be that kind of a senator? Or at least man lang respect the rights of the resource person? I'm not talking about the EJ case hearing ngayon, pero yung ordinary normal committee hearings na nangyayari po na naaawa po ako sa mga resource persons because in the internet age, makikita ng mga anak nila na yun, si daddy, kung bastusin na lang ng mga congressman, hindi naiisip ng mga congressman, mga senador na nasisira ang reputasyon ng kanilang mga tatay at nanay. I agree with you completely, Butch. Pamilyadong tao rin yung mga humaharap dyan sa Senado at Kongreso. Sila ay kapatid, asawa, anak, kaibigan sa marami at Pilipino. Hindi dapat tinatratong ganun. And ang trabaho po, mga kababayan ng mambabatas, ay gumawa at magpasa ng batas. Kaya itong ginagawa nilang investigation in aid of political persecution, dapat nang itigil at dapat pong iparinig ng sambayan ng Pilipino ang ating hindi pagsang-ayon at tayo ay disgustado sa ginagawa nila. Let me just be very clear. Inherent sa Kongreso gumawa ng isang investigation in aid of legislation. However, it must be very clear to our legislators, whether you're a senator or a congressman, that ang ating Kongreso ay hindi law enforcement body. Hindi po kayo law enforcement agency. You're far from being NBI, being the CIDG, or being the Station Investigation Division of our PNP. At lalong hindi rin po kayo prosecutor office. Hindi po kayo piskal. Hindi po kayo piskalya. At ang pinaka-violate dito, mas lalong hindi po kayo trial agency or trial court na merong karapatang humusga kung sino ang guilty at hindi guilty. Dapat malinaw yan. And there's so many rights that are violated dyan sa mga ginagawang investigation in aid of political persecution. Number 1 is yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang dami nang nakulong dahil naaabuso yung contempt power ng Kongreso. Yung contempt power po, hindi po yan ginagamit bilang kaparusahan. Yan po is a coercive power of the Congress na obligahin ang sino mang kinakailangan at may importanteng sasabihin o may importanteng gagawin doon sa investigation in aid of legislation, not of political persecution, to compel his or her appearance before the committee who is conducting investigation in aid of legislation.
Subalit ang dami nang nakulong. Ang masakit pa dyan, kinontempt ka lang, mas mabuti pa yung may kasong kriminal, Butch. Pwede ka makapagpiyansa at lalabas ka obligado. Hindi ka pwedeng hindi palabasin. Pagka nakapagpiyansa ka na. Provided, of course, you have met the conditions for allowing the granting of the bail. Dito sa contempt power ng Kongreso, lalabas ka lang, depende sa gising nung mga nag-cite sa'yo in contempt kung okay sila o hindi. And of course, yung Section 12, I believe, of Article 3, yung ating Bill of Rights na nakalagay doon, that there shall be no force, violence, torture, threat, or intimidation that vitiates the will shall be employed. Eh di natakot ka na makukontempt ka eh. Hindi ba threat yun? Hindi ba intimidation yun? And of course, yung pinaka-importante rin, yung Section 17 of Article 3, yung right against self-incrimination. Dapat yun kinikilala. Kung ikaw ay inimbita bilang resource person ka lang. Pero kung nakikita mo na yung direksyon ng investigation, tila nagiging suspect ka na, you have all the right to invoke your right against self-incrimination. Bakit? Nagiging from being a resource person, tila nauuwi na into a custodial investigation, yung ginagawang pandinig. At pag custodial investigation na yan, iba na yung set of rights mo. Mas mahigpit na yan dahil nga pwede ka nang gawing suspect, pwede ka nang kasuhan after ng ginagawang hearing. Therefore, he or she or anybody na pinatatawag dyan, may karapatang i-invoke yung kanyang right against self-incrimination. Ito yung mga dapat na binabantayan ng mga mambabatas dahil these are all fundamental rights that are enshrined in our Constitution. Garansya ng Constitution yan, hindi dapat ipagkait kanino man. Maraming salamat. You are a constitutional guardian sa legislative process natin. And if ever na kayo po'y pagbigyan ng taong bayan, I think bringing back respect and decency to the Senate is victory enough para sa amin po mga nanonood, para sa amin po mga ordinaryong Pilipino. Attorney Vic Rodriguez, bago po natin humingi ng last message po sa inyo, para po sa ating mga kababayan, mga nanonood, pwede ho ba akong magbili ng konti at magsabi ng aking advocacy? Ang advocacy kasi, ang laban ngayon sa barangay. Okay. Even when you are running as senator, president, barangay ang labanan dyan eh. And we here, dito sa aming pong munting show, we are pushing for the Magna Carta for Barangays Act, meaning all barangay employees would be regularized as regular government employees with income and regular benefits. Na kung ano yung binibigay mo sa ordinary government employees, yun din na ibibigay mo sa barangay. Ibig sabihin, gobyerno na siya. They are now considered as government workers with enough benefits na mamamatch ang ating mga workers sa gobyerno. Pwede ba namin ihabilin sa inyo na sana ipaglaban nyo rin po pag kayo po ay nasa Senado na yung Magna Carta for Barangays Act? Wala ako nakikitang conflict dyan at pagtutol dyan sa Magna Carta ng mga barangay employees. Sapagkat ako ho ay nagsimula ang aking public service sa barangay. Ako'y nag-barangay kagawad at naging barangay captain sa Quezon City. Naintindihan ko yung hirap ng mga barangay officials. In fact, segue lang, Butch. During my time, this was early 1990s, walang mga naglalakihang amount kaming budget. Wala yung, ngayon naririnig ko may 100 million ang isang barangay. Kami noon pinagkakasya namin yung taunang budget na 4 million o to 5 million. At least yung barangay ko, that's along Tomas Morato, Timog, and portion of EDSA. So Sacred medyo, Heart. oo, mataas-taas na ang RPT niyan at saka yung IRA share niyan. Pero yung aming taunang budget na 4-5 million, nauubos yan sa MOE pa lang eh. Ubos na yan, wala ka nang natitira pang proyekto. But I fully support yung panukala na magtulak ng Magna Carta ng mga barangay employees. Employees, hindi officials ha. Yes. Yung mga barangay tanod, possibly the barangay health workers, BNS, the BHS. barangay nutrition scholars, yung mga nasa front line. Subalit lagyan lang siguro natin ng malinaw na criterion. Halimbawa, naisip ko lang ngayon, hindi ko pa nakikita yung kung may draft na yung pinopropose mo Yes po. yung binibilin mo eh.
Siguro para hindi naman mabigatan din yung national government or yung city government kasi may share pareho yan eh through ERA and through RPT. At yung sa Mandanas ruling, pati yung collection ng sa customs, meron na ring share ang mga LGUs eh. Siguro lagyan natin ng malinaw na criteria. Halimbawa, 5 taon patuloy, uninterrupted and continuous service sa barangay would qualify someone to become a regular barangay employee. Yung mga yun, lagyan natin ng safeguard para naman hindi mabulunan yung city government or municipal government, pati yung national government when it comes to funding. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Any last messages sa ating po mga televiewers? And again, we would like to thank you for this honor and pleasure of having you as our very, very first guest sa Candidates Forum ng GNN's The Fourth Estate. Attorney, you have the floor. Una-una, thank you, Butch, for inviting me. Yung mga kagaya kong kandidato na hindi naman sikat at hindi naman talaga traditional politician ng pamilya at nagbabakasakali bilang independent, malaking bagay na ako ay nabibigyan ng pagkakataon sa programang kagaya ng sayo dito sa The Fourth Estate. At sa atin po mga kababayan, ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, formal at opisyal ng aplikante ninyo bilang Senador ng Republika ng Pilipinas. Kagaya po ng aking naging pahayag nung ako po ay nag-file ang aking candidacy, tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay na oposisyon at ilunsad ang ating war on corruption at sana sa tulong ninyo, magsama-sama po tayo, isulong natin, tama na itong talamak na nakawan at higit pang talamak na nakawan na nagaganap araw-araw sa ating gobyerno. At wag ho kayong masiraan ng loob, wag ho kayong susuko sa pagmamahal sa ating bayan. Let's not give up on our country. Let's not give up on our Filipino people. And together, pag nagsama-sama po tayo, posible ang pagbabago. Maraming salamat. Love of country. Everything emanates from love of country. Ako po si Butch Serrano and this is The Fourth Estate. See you po next week.